Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang delivery rider na tumanggap ng order kahit lampas hating gabi na. Akala niya ordinaryong delivery lang ito. Isang bahay, isang customer, isang mabilis na hatid at tapos na ang gabi. Ngunit ang lugar na pinuntahan niya ay wala sa mapa. Ang mga bahay ay sarado. Ang mga bintana ay nakatakip. At sa ilalim ng nag-iisang post ng ilaw, may matandang babaeng naghihintay. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng address na lumalabas sa API ay dapat puntahan, at hindi lahat ng customer ay tao. Simulan na natin ang kwento ng ang delivery rider na naghatid sa barangay ng mga aswang. Si Renzo Malabanan ay isang delivery rider sa bayan ng Santa Lucia. 26 na taong gulang, payat, maitim sa araw, at sanay na sanay sa puyat. Sa umaga, nagde-deliver siya ng pagkain sa opisina, paaralan, at ospital. Sa gabi, tinatanggap niya pa rin ang mga late-night order mula sa mga call center agent, estudyanteng nagre-review, lasing na naghahanap ng peres, at mga taong biglang nagugutom habang nanonood ng horror. Basta may delivery fee, may buhay pa tayo. Madalas niyang sabihin iyon sa sarili kapag pagod na siya. Hindi dahil mukha siyang pera, kundi dahil kailangan niyang kumayod. May kapatid siyang batang babae, si Nico, na kailangan ng gamit sa school. May nanay siyang madalas atakihin ng hika. At may motor siyang halos mas madalas pang umubo kaysa sa nanay niya. Kapit lang, kabayo. Huwag kang bibigay. Kapag nakapag-ipon ako, palitan kita ng gulong. Kabayo ang tawag niya sa motor niya. Hindi dahil mabilis ito, kundi dahil laging parang pagod at minsan, kailangan pang kausapin para umandar. Ang kaibigan niyang si Kiko, isa ring delivery rider, ang madalas niyang kausap sa group call tuwing gabi. Renzo, uwi ka na. 11:30 na. Baka ang madeliveran mo niyan multo. Kung marunong mag-tip ang multo, bakit hindi? Pre, ang tip ng multo, lamig sa batok. Mas okay na rin kaysa customer na nagpipicture pa ng resibo pero hindi nagtitip. May punto ka, pero kapag ang customer mo nakalutang, cancel mo na. Tumawa si Renzo habang nakatambay sa harap ng saradong convenience store. Basa ang kalsada dahil sa ambon. Tahimik ang bayan. Iilan na lang ang bukas na tindahan. Gusto na sana niyang umuwi nang biglang tumunog ang delivery app niya. Bagong order. Malaki ang halaga. Delivery fee, 680 pesos. Tip, 1,500 pesos. Destination, Barangay Sta. Esperanza, dulo ng 500, ilalim ng nag-iisang poste. Kiko, may pumasok na order. Tip, 1,500. 1,500. Anong delivery yan, lechon baka? Family bundle. 10 pagkain. Paakyat sa may 500. Anong barangay? Sta. Esperanza. Walang Sta. Esperanza dito. Meron sa API. Pre, delivery rider ako 5 taon. Naikot ko na lahat ng liblib dito. Walang Sta. Esperanza. Baka bagong subdivision. Sa dulo ng 500? Doon puro talahib, palayan at lumang tulay. Walang subdivision doon maliban kung subdivision ng lamok. Napatingin si Renzo sa screen. Nasa mapa ang pin, ngunit kakaiba ito. Wala itong street name. Wala ring ibang landmark. Isang pulang tuldok lang sa gitna ng blangkong bahagi ng mapa.
Cancel mo na. Sayang. Sayang ang buhay mo. Kailangan ko ng pera para sa gamot ni mama. Isa lang ito. Sige, pero nakakall ka sa akin hanggang makarating ka. Kapag may kakaiba, uturn agad. Copy. Kapag may lumipad na matanda, cancel. Kapag may lumipad kahit ano, cancel. Pinuntahan ni Renzo ang pick-up point, isang karinderyang bukas daw 24 na oras ayon sa API. Ngunit nang makarating siya, patay ang ilaw ng karinderya. Nakababa ang yero. Walang tao. Sa harap ng pinto, nakalagay ang malaking insulated bag na may pangalan niya sa resibo. Renzo, pickup complete. Kiko, sarado yung pickup point pero nandito na yung order. Huwag mong kunin. Nakasil naman. Pre, pag yung pagkain kusa nang naghihintay sa saradong tindahan, hindi na yan food delivery. Ritual na yan. Baka iniwan lang ng staff. Staff ng kabilang buhay. Yumuko si Renzo at tiningnan ang resibo. Customer name, Aling Tasing. Note to rider, huwag kumatok sa kahit anong bahay. Huwag sasagot kapag tinawag ka. Huwag tatanggap ng sukli. Hintayin mo ako sa ilalim ng poste. Biglang nanlamig ang batok niya. Kiko, may note. Basahin mo. Huwag kumatok. Huwag sasagot kapag tinawag. Huwag tatanggap ng sukli. Cancel. Kiko. Cancel na cancel. Triple cancel. Kung may buton na cancel with prayers, yun ang pindutin mo. Bayad na ito. Kapag hindi ko hinatid, baka mapenalty ako. Mas okay mapenalty kaysa ma-feature sa renya na rider na wala matapos sundan ang API. Alam ni Renzo na tama si Kiko. Pero alam din niyang bukas, bibili siya ng gamot ng nanay niya. At hindi tumatanggap ng dahilan ang botika. Isinakay niya ang malaking bag sa likod ng motor. Last na ito. Hatid lang, kuha bayad, uwi. Hindi mo ba nabasa? Huwag tatanggap ng sukli. Bayad na sa API. Kaya nga mas nakakatakot. Sino nagbayad? Umandar si Renzo. Ang unang bahagi ng biyahe ay normal. Dumaan siya sa palengke, sa simbahan, sa gasolinahan, at sa huling sari-sari store bago ang lumang daan. Ngunit paglagpas niya sa arko ng bayan, biglang nagbago ang hangin. Humina ang signal. Naging tahimik ang paligid. Kahit kuliglig, wala siyang marinig. Kiko, naririnig mo pa ako? Medyo. Nasaan ka na? Sa lumang daan. Kapag nakita mo yung sirang tulay, huwag kang dederetsyo. Doon nawawala signal. Malapit na ako sa tulay. Renzo, seryoso ako. May kwento dyan. May barangay daw dati na nilamon ng gubat. Barangay Sta. Esperanza? Hindi ko alam ang pangalan, pero sabi ng lolo ko, may lugar daw dyan na hindi mo makikita sa araw. Sa gabi lang lumalabas. Kiko, wag mo akong takutin habang nagmumotor. Hindi kita tinatakot. Binibigyan kita ng reason para bumalik. Biglang naputol ang call. Nawala ang signal. Sa screen ng phone ni Renzo, gumalaw ang mapa ng kusa. Ang dating blankong bahagi ay unti-unting nagkaroon ng kalsada. Isang makitid na daan. Paliko-liko. Papasok sa dilim. Sa dulo nito, lumitaw ang pangalan. Barangay Sta. Esperanza. Wala sa map ang barangay pero biglang lumabas. May parte ng isip niya ang gustong bumalik. Ngunit nang titignan niya ang API, lumabas ang timer. Deliver within 18 minutes. Kapag late, penalty. Kapag completed, bonus. Para kay mama. Para kay Nico. Pinisil niya ang preno, huminga ng malalim at dumiretso sa madilim na daan.
Paglagpas niya sa tulay, nakita niya ang unang kakaiba. May mga post ng kuryente sa gilid ng daan, pero walang kawad. May mga bahay sa malayo, pero walang ilaw sa loob. May mga puno, pero lahat nakayuko ang sanga papunta sa kalsada, parang pinapanood siya. Maya-maya, bumungad ang lumang arko. Bahala nawa din pumasok. Sa ilalim ng lumang sulat, may kupas na pintura. Barangay Ere. Esperanza. Barangay na walang ilaw. Ayos. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang barangay ay may mahabang pangunahing kalsada. Sa magkabilang gilid, magkakapareho ang bahay. Luma. Sarado. Nakapako ang mga bintana. May mga pintong may gasgas, parang kinamot mula sa loob. Wala siyang nakitang aso. Wala ring pusa. Wala kahit tandang. Ngunit sa likod ng bawat saradong bintana, pakiramdam niya may nakikinig. Sa dulo ng kalsada, may nag-iisang post ng ilaw. Dilaw ang bumbilya. Mahina. Sa ilalim nito, may nakatayong matandang babae. Nakaputing duster, nakatapis, at nakahawak sa lumang payong kahit hindi umuulan. Nakangiti siya. Ikaw ba si Renzo? Muntik nang sumagot si Renzo. Ngunit naalala niya ang note. Huwag sasagot kapag tinawag ka. Kaya bumaba siya sa motor nang hindi nagsasalita. Mabuti. Marunong kang magbasa ng bilin. Inabot ni Renzo ang bag. Hindi ito agad kinuha ng matanda. Ilagay mo sa lupa. Sumunod si Renzo. Habang inilalagay niya ang bag sa semento, napansin niyang walang anino ang matandang babae sa ilalim ng poste. Ang motor niya may anino. Siya may anino. Ang post may anino. Ngunit si Aling Tasing wala. Hindi pa tapos ang delivery mo, anak. Bayad na po sa api. Huli na nang mapagtanto ni Renzo na sumagot siya. Biglang tumahimik ang buong barangay. Pagkatapos, mula sa loob ng mga saradong bahay, may sabay-sabay na mahinang bulong. Sumagot siya. Sumagot siya. Sumagot siya. Nanigas ang katawan ni Renzo. Hindi mo talaga napigilan, ano? Sino po kayo? Ako ang matagal nang naghihintay ng rider na hindi agad tatakbo. Mula sa loob ng bag may umusok na amoy. Hindi amoy pritong manok. Hindi amoy burger. Hindi rin amoy ulam. Amoy dahon, asin, luya, at bagay na hindi niya maintindihan. 10 bahay ang dadaanan mo. Isa-isa mong iiwan ang pagkain sa pintuan. Huwag kang kakatok. Huwag kang titingin sa bintana. At kahit tawagin ka nila sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Hindi po yan nasa order. Nasa kapalaran mo. Biglang tumunog ang api. Task updated. Deliver to house is of 10. Hindi ko ito tinanggap. Tinanggap mo nang pumasok ka. Inangat ni Renzo ang ulo. Sa magkabilang gilid ng kalsada, unti-unting bumukas ang mga bintana ng kaunti. Walang mukha. Mga mata lang. Maraming mata. Dilaw, pula, itim at kumikislap sa dilim. Gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang kapag pinaandar niya ang motor, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kapag natapos mo ang 10, makakalabas ka bago tumilaok ang tandang. Wala naman akong narinig na tandang. Kaya bilisan mo. Kinuha ni Renzo ang unang pakete. Mabigat ito. Mainit pa. May nakasulat sa papel. Bahay 1. Pumunta siya sa unang bahay sa kaliwa. Ang pinto ay kulay asul pero kupas na. May lumang parol na nakasabit kahit hindi Pasko. Ilalapag na sana niya ang pakete nang may narinig siyang boses mula sa loob.
Renzo, ikaw ba yan? Ang boses ay boses ni Kiko. Muntik na siyang sumagot. Pre, nandito ako. Buksan mo. May signal dito. Nanlaki ang mata ni Renzo. Alam niyang wala doon si Kiko. Ngunit ang boses ay eksaktong boses ng kaibigan niya. Bilisan mo, may nakikita ako sa likod mo. Dahan-dahang inilapag ni Renzo ang pagkain. Hindi siya tumingin sa bintana. Hindi siya sumagot. Nang umatras siya, bumukas ng kaunti ang pinto. Lumabas ang isang kamay. Mahaba ang daliri. Napakapayat. At baliktad ang pagkakahawak, parang ang siko nito ay nasa maling bahagi. Dinampot nito ang pagkain at mabilis na isinara ang pinto. Tumunog ang api. House is a complete. Deliver to house 2 of 10. Sa pangalawang bahay, pula ang pinto. May duyan sa harap, gumagalaw kahit walang hangin. Habang papalapit siya, may narinig siyang iyak ng bata. Kuya Ryder, tulong. Huminto si Renzo. Naiwan ako dito. Buksan mo po. Biglang naalala niya si Nico, ang batang kapatid niyang naghihintay sa bahay. Pareho ang lambing ng boses. Pareho ang hina. Pareho ang takot. Kuya Renzo, ako ito. Nanlamig ang tuhod niya. Hindi alam ng customer ang pangalan ng kapatid niya. Hindi dapat. Mabilis niyang inilapag ang pakete sa harap ng pinto. Kuya, wag mo akong iwan. Pumikit si Renzo. Hindi ikaw si Nico. Muli siyang nagkamali. Sumagot siya. Biglang huminto ang iyak. Sa loob ng bahay may tumawa. Hindi bata. Matandang babaeng paos. Marunong pala siyang maawa. Bumukas ang bintana. Napalingon siya. Mula sa madilim na loob, may mukha ng sanggol na nakangiti. Ngunit ang mga mata nito ay mata ng matanda. Tiyanak. Tumakbo si Renzo pabalik sa motor. Tumunog ang api. House 2 complete. Warning, rider answered twice. Deliver to house 3 of 10. Sa ilalim ng poste, nakatingin lang si Aling Tasing. 2 sagot. Kapag nakatatlo ka, hindi na pinto ang bubukas. Ikaw na. Ano po ba ang lugar na ito? Barangay na hindi dapat hinanap ng mapa. Tao pa po ba kayo? Minsan. Ayaw nang magtanong ni Renzo. Kinuha niya ang ikatlong pakete. Bahay 3 ay may pinto na walang doorknob. Sa bintana, may kurtinang nakasara. Habang inilalapag niya ang pagkain, may boses ng babae sa loob. Kuya Ryder, ang gwapo mo naman. Hindi sumagot si Renzo. Dito ka muna. Malamig sa labas. Hindi pa rin siya sumagot. May tip ako sa iyo. Cash. Malaki. Naaalala niya ang bilin. Huwag tatanggap ng sukli. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit biglang dumulas sa ilalim ng pinto ang perang papel. 5 pirasong 1,000. Kunin mo na. Para sa nanay mo. Napahinto si Renzo. Alam kong kailangan mo. Gamot, hindi ba? Bumilis ang hininga niya. Hindi niya sinabi iyon kahit kanino maliban kay Kiko. Kunin mo lang. Hindi naman sukli. Tip. Yumuko si Renzo, ngunit bago niya mahawakan ang pera, may nakita siya sa gilid. Hindi pera ang anino nito. Parang mahabang dila. Umatras siya at iniwan ang pera. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang halakhak ng babae. Marunong siyang umiwas.
Mas masarap pagod muna. Tumunog ang api. House 3 complete. Sa ika-4 na bahay, bumaho ang paligid. Hindi amoy basura. Amoy lumang lupa na binungkal pagkatapos ng mahabang ulan. Ang pintuan ay may nakasabit na lumang rosaryo, ngunit baliktad. Inilapag ni Renzo ang pakete. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Kaya mabilis siyang umatras. Ngunit biglang tumunog ang api. Take photo, delivery. Bakit ngayon pa? Wala siyang magawa. Itinutok niya ang kamera sa pagkain at pinto. Sa screen, may nakita siyang nakatayo sa likod niya. Hindi niya ito makita sa mata. Sa kamera lang. Isang lalaking nakabaluktot ang leg, nakangiti, at may bibig na halos umabot sa tenga. Sa screen, nakasulat ang face detection box sa mukha nito. Customer detected. Napindot ni Renzo ang shutter dahil sa gulat. Tumunog ang api. House 4 complete. Sa likod niya may bumulong. Kita na kita. Hindi lumingon si Renzo. Tumakbo siya. Nang makarating siya sa motor, nanginginig ang kamay niya. Sinubukan niyang tawagan si Kiko. Walang signal. Ngunit biglang may pumasok na call. Nico. Ang kapatid niya. Nico. Kuya, nasaan ka? Nico, matulog ka na. Tawagin mo si Mama. Kuya, may matandang babae sa labas ng bahay. Natigilan si Renzo. Sabi niya, kung hindi mo raw tatapusin ang delivery, siya raw ang kukuha ng bayad. Lock mo ang pinto. Huwag kang lalabas. Huwag mong kausapin. Kuya, kilala niya pangalan ko. Naputol ang tawag. Muntik nang mapaiyak si Renzo. Aling Tasing. Lumapit ang matanda mula sa poste. Pangatlong sagot mo na sana iyon kung ibang bahay ang tinawag mo. Huwag ninyong gagalawin pamilya ko. Hindi ako ang nasa labas ng bahay ninyo. Ang barangay ang marunong maningil. Bakit ako? Dahil pumasok ka sa address na hindi dapat pinapasok. Dahil tinanggap mo ang bayad bago mo tinanong kung sino ang nagbayad. Dahil gutom sila. Ano ang laman ng mga pakete? Hindi mo dapat buksan. Pagkain ba ito? Para sa kanila. Kinuha ni Renzo ang ika-5 pakete. Sa bahay 5, may krus na nakapako sa pinto. Ngunit ang krus ay nakaharap paloob, hindi palabas. Inilapag niya ang pagkain. May boses ng lalaki mula sa loob. Renzo, pagod ka na. Pasok ka muna. May tubig dito. Hindi siya sumagot. Alam kong uhaw ka. Hindi pa rin. Alam ko rin na may sakit ang nanay mo. Pinikit niya ang mata. Paano kung sabihin kung kaya namin siyang pagalingin? Napakapit siya sa strap ng delivery bag. Isang sagot mo lang. Sabihin mo lang. Hindi kumibo si Renzo. Maya-maya, may lumabas na baso ng tubig sa ilalim ng pinto. Malinaw ang tubig. Ngunit sa loob nito, may aninong gumagalaw. Iniwan niya ito at umatras. Tumunog ang api. House 5 complete. Halfway bonus unlock. Sa screen, lumitaw ang halagang 3,333 pesos. Ngunit ang kulay ng pera sa api ay hindi berde. Pula. Sa bahay 6, nakarinig siya ng pagaspa sa bubong. Hindi siya tuminala. Ang pinto ay nakasara, ngunit sa taas ng bahay, may nakabukas na bintana. Mula roon, may babaeng kumanta. Rider, ang bango ng dala mo.
Inilapag ni Renzo ang pagkain at mabilis na umatras. Bakit hindi ka tumitingin? Pangit ba ako? Hindi siya tumingin. Tingnan mo naman ako. May tumulo sa balikat niya. Malamig. Malapot. Hindi niya hinawakan. Alam niyang nasa itaas niya ang nilalang. Maaaring manananggal. Maaaring wakwak. O maaaring mas masahol pa. Renzo, Dahan-dahan siyang lumakad palayo. kapag umalis ka, lilipad ako sa bahay ninyo. Doon siya halos nabaliw sa takot. Ngunit hindi siya sumagot. Biglang may sumadsad sa bubong, malakas, mabigat, at galit. Tumakbo si Renzo. Tumunog ang api. House 6 complete. Sa bahay 7, may nakatayo sa labas. Isang binatang lalaki, maputla, nakasuot ng damit pang rider. May delivery bag din siya. Ngunit luma ang logo ng api sa bag, parang ilang taon na itong hindi ginagamit. Bro, bago ka. Hindi sumagot si Renzo. Ako rin dati. Isang order lang din, malaki tip. Inilapag ni Renzo ang pagkain. Hindi ka makakalabas. Napahinto siya. Kahit matapos mo ang 10, may hihingin sila. Naramdaman niyang totoo ang sinasabi ng rider. May huling bayad. Laging may huling bayad. Hindi pa rin nagsalita si Renzo. Kung gusto mong makalabas, huwag mong ibigay ang pangalan mo. Lumapit ng kaunti ang rider. Nakuha na nila ang boses mo. Huwag mong hayaang makuha nila ang pangalan mo mula sa sarili mong bibig. Biglang bumukas ang pinto ng bahay 7. May mahabang kamay na humatak sa rider pabalik sa loob. Takbo! Tumakbo si Renzo kahit nanginginig ang tuhod. Tumunog ang api. House 7 complete. Rider name verification required soon. Hindi. Sa ilalim ng poste, umiti si Aling Tasing. May nagsabi sa iyo ng sikreto. Sino yung rider? Na unang naghatid. Pinakawalan niyo ba siya? Hindi niya natapos ang 10. Bahay 8 ang pinakamalayo. Nasa tabi ito ng maliit na chapel. Ang chapel ay walang santo, walang kandila, at walang krus. Sa pinto ng bahay 8 may nakasulat. Dito nakatira Benny Gutom. Halos hindi na makahinga si Renzo. Inilapag niya ang pagkain. Ngunit hindi tumunog ang api. Lumabas ang prompt. Not reconfirm delivery. Hindi pwede. Muling lumitaw ang prompt. Not reconfirm delivery. Alam niyang bawal kumatok. Ngunit hanggat hindi niya kinukumpleto ang delivery, hindi siya makakausad. Napansin niya ang maliit na bato sa tabi ng pinto. Kinuha niya ito at itinapik sa sahig, hindi sa pinto. 1, 2, 3. Tumunog ang api. House 8 complete. Mula sa loob, may narinig siyang malalim na paghinga. Matalino. Pagkatapos, may bumangga sa pinto mula sa loob. Malakas. Para bang malaking hayop ang gustong lumabas. Hindi na naghintay si Renzo. Tumakbo siya. Sa bahay 9, may maliwanag na bintana. Ito lang ang bahay na may ilaw sa loob. Sa loob, nakita niya ang isang pamilyang nakaupo sa hapagkainan. Ama, ina, 2 bata. Normal ang itsura nila. Nakangiti. Kumakaway. Dito, anak. Dito mo ilagay. Hindi sumagot si Renzo. Kawawa ka naman. Basang-basa ka sa pawis.
Inilapag niya ang pagkain. Kuya, kamukha mo si Kuya Lando. Hindi siya kumibo. Si Kuya Lando rin, Ryder. Hindi na siya umuwi. Napatingin si Renzo sa sahig. Sa ilalim ng pinto may lumabas na lumanggi. Pangalan, Rolando Cruz. Delivery rider. Larawan ng rider na nakita niya sa bahay 7. Kunin mo. Para may kasama ka. Hindi niya kinuha. Ang suplado naman. Hindi ba kayo magkakasama ng mga rider? Tumunog ang api. House sham complete. Final delivery, return ni post. Pagbalik ni Renzo sa ilalim ng poste, wala na si Aling Tasing. Ang ilaw ay kumikislap. Ang 10 pakete ay ubos na maliban sa isa. Bahay 10. Ngunit walang bahay na may number 10. Biglang nagbago ang api. Delivery, yourself. Customer name, Renzo Malabanan. Delivery note, sabihin ang buong pangalan para makalabas. Doon niya naintindihan ang sinabi ng naunang rider. Nakuha na ng barangay ang boses niya. Kapag sinabi niya ang buong pangalan niya, makukuha nila ang daan pauwi sa kanya. At baka hindi lang siya ang puntahan. Baka pati si Nico. Baka pati nanay niya. Lumitaw si Aling Tasing sa kabilang dulo ng kalsada. Huling delivery na lang, anak. Ayoko. Kung hindi mo kukumpletuhin, hindi ka makakalabas. Ano ang laman ng huling pakete? Ang amoy mo. Nanginig si Renzo. Bawat pinuntahan mong bahay, kumuha sila ng kaunti. Takot. Pagod. Alaala. Boses. Pero kulang pa. Kailangan nila ang pangalan mo. Para ano? Para mahanap ka nila kahit saan ka magtago. Isa-isang bumukas ang mga pinto ng 10 bahay. Hindi lubos. Kaunti lang. Ngunit sapat para makita niya ang mga matang gutom na gutom. Mula sa bubong, may kumakapit na nilalang na may pakpak. Mula sa bintana, may mahabang dila. Mula sa ilalim ng bahay, may maliit na katawan na tumatawa. Mula sa kalsada, may aninong nakasunod sa kanya. Barangay nga ito. Ngunit hindi barangay ng tao. Barangay ng mga aswang. Sabihin mo lang ang pangalan mo. Isang beses. Pagkatapos, tapos na ang delivery. Bumukas ang phone niya. May call ulit mula kay Nico. Kuya, nandito pa rin yung matanda sa labas. Nico, makinig ka. Huwag mong bubuksan ang pinto kahit boses ko pa ang marinig mo. Kuya, ikaw ba talaga yan? Biglang lumapit si Aling Tasing. Pangalan mo, anak. Napatingin si Renzo sa delivery bag. May natira pa siyang maliit na bote ng suka at sili mula sa isang delivery kanina. May asin din siyang nakalagay sa maliit na lalagyan dahil mahilig siyang kumain ng mangga habang naghihintay ng order. Naalala niya ang sabi ng lola niya noong bata pa siya. Kapag hindi mo kilala ang nasa harap mo, asin muna bago pangalan. Dahan-dahan niyang kinuha ang asin. Ano ang buong pangalan mo? Ang pangalan ko. Naghanda ang buong barangay. Lahat ng mata nakatutok sa kanya. Lahat ng pinto bahagyang bumukas. Ay rider. Sabay niyang ibinuhos ang asin sa huling pakete at itinapon ito sa paanan ng poste. Sumirit ang usok. Hindi apoy. Hindi singaw. Parang mismong dilim ang napaso. Napaatras si Aling Tasing. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Lola ko. Pangalan mo. Cancel delivery.
Pinindot ni Renzo ang cancel sa API. Hindi gumana. Muling pinindot. Hindi pa rin. Sa ikatlong pindot, biglang lumitaw ang mukha ng naunang rider sa screen. Sa tulay. Tumakbo ka sa tulay. Huwag kang lilingon. Biglang umandar ang motor ni Renzo ng kusa. Si kabayo, na buong gabi halos mamatay ang makina, biglang umungol na parang tunay na kabayong handang sumugod. Salamat, kabayo. Sumakay siya at piniga ang silinyador. Humarurot ang motor. Sa likod niya, sumigaw ang buong barangay. Pangalan mo. Ibigay mo ang pangalan mo. Hindi ka pabayad. Hindi lumingon si Renzo. Kahit narinig niya ang boses ni Kiko. Pre, tulong. Hindi siya lumingon. Kahit narinig niya ang boses ng nanay niya. Anak, dito ka. Hindi siya lumingon. Kahit narinig niya ang boses ni Nico. Kuya, naiwan ako. Doon halos mabali ang puso niya. Ngunit naalala niya ang sarili niyang bilin. Kahit boses ko pa, huwag bubuksan. Kaya hindi siya lumingon. Sa side mirror, ayaw sana niyang tumingin, ngunit kusang gumalaw ang mata niya. Nakita niya ang kalsada sa likod. Puno ng mga nilalang. May tumatakbo sa apat na paa. May lumilipad sa ibabaw ng bubong. May gumagapang sa poste. At sa gitna nila, si Aling Tasing, nakangiti habang humahaba ang liig, habang nagiging dilaw ang mga mata. Renzo. Muntik niyang isigaw ang sagot. Ngunit kumagat siya sa labi at piniga pa ang silinyador. Malapit na ang tulay. Ilang metro na lang. Ngunit biglang nagbago ang daan. Ang tulay ay lumayo. Parang humahaba ang kalsada. Parang ayaw siyang palabasin ng lugar. Sa API, lumitaw ang mensahe. Route recalculating. Return my customer. Hindi na. Kinuha ni Renzo ang natitirang suka at sili. Nang may isang nilalang na sumampa sa likod ng motor, binuhusan niya ito ng suka. Sumigaw ito, hindi dahil nasugatan, kundi dahil tila napaso ang amoy ng laman na hinahabol nito. Bumitaw ang nilalang. Sa unahan, may batang nakatayo sa gitna ng daan. Kamukha ni Nico. Kuya, huwag mo akong sagasaan. Ngunit alam ni Renzo na hindi iyon si Nico. Pinikit niya ang mata, hindi binitawan ang manibela, at dumiretso. Nang dumaan siya sa batang babae, wala siyang natamaan. Usok lang. Sa wakas, nakita niya ang tulay. Sa kabilang dulo, may liwanag ng poste mula sa totoong bayan. Ngunit bago siya makatawid, lumitaw si Aling Tasing sa gitna ng tulay. Hindi na siya mukhang matanda. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mga mata niya ay dilaw. Ang bibig niya ay nakangiti hanggang halos hindi na ito mukhang-mukha. Hindi ka pwedeng umalis na walang bayad. Bayad na sa API. Hindi pera ang bayad dito. Wala akong ibibigay. Meron. Pangalan mo. Tumigil ang motor. Kahit anong piga ni Renzo, ayaw umusad. Lumapit si Aling Tasing. Sabihin mo. Isang beses. Buong pangalan. Nanginginig si Renzo. Naisip niya si Mama. Si Nico. Si Kiko. At ang rider na si Lando na hindi na nakauwi. Biglang may malamig na hangin sa likod niya. Huwag pangalan. Si Lando. Nakatayo sa likod ng motor, mahina ang anyo, parang usok na binubuo ng ilaw ng madaling araw. Ibigay mo yung order number. Biglang naintindihan ni Renzo. Kailangan may ibigay. Pero hindi pangalan.
Tiningnan niya ang resibo. Order number, 6663010. Pangalan. Order number 6663010. Delivery cancelled. Customer refused safe handoff. Biglang sumiklab ang screen ng cellphone. Lumabas ang mensahe. Delivery cancelled. Returning rider na service area. Sumigaw si Aling Tasing. Sa likod niya, ang buong barangay ay nagliyab sa dilaw na liwanag, hindi apoy, kundi liwanag ng araw na pilit nang pumapasok. Tumilaok ang isang tandang. Hindi mula sa barangay. Mula sa totoong bayan. Bumalik ang andar ng motor. Humarurot si Renzo patawid ng tulay. Hindi siya lumingon. Kahit tinawag siya ni Aling Tasing. Kahit umiyak ang boses ni Nico. Kahit nagmakaawa ang boses ng nanay niya. Hindi siya lumingon. Paglagpas niya sa tulay, biglang bumalik ang signal. Tumunog ang phone niya. Renzo, nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Kiko, bakit parang umiiyak ka? Puntahan mo bahay namin. Check mo sila mama at Nico. Nandito ako sa tapat nila. Okay sila. Natutulog. Bakit? Doon lang nakahina si Renzo. Tumigil siya sa gilid ng kalsada at napaupo sa lupa. Nang tiningnan niya ang epi, wala na ang order. Walang record. Walang customer. Walang barangayista. Esperanza. Pre, seryoso, ano nangyari? Kiko, kapag may order sa barangay na wala sa map, wag mong tanggapin. Hindi talaga. At kapag may note na huwag sasagot. Hindi sasagot. At kapag may matandang babae sa ilalim ng poste. Pre, kahit walang matanda, uwi na ako. Kinabukasan, bumalik si Renzo sa lumangdaan kasama si Kiko at 2 tanod. Nandoon ang tulay. Nandoon ang talahib. Nandoon ang palayan. Ngunit wala ang arko. Wala ang mga bahay. Wala ang poste. At lalong wala ang barangayista. Esperanza. Baka nanaginip ka lang. Kuya, kung panaginip yan, bakit may putik pa yung motor niya mula sa barangay na wala? Sa likod ng motor ni Renzo, may isang bagay na hindi niya napansin noong madaling araw. Nakasingit sa strap ng delivery bag. Isang lumang pangalan, Rolando Cruz. Sa likod nito may nakasulat. Salamat. Nakalabas na ako. Mula noon, hindi na tumanggap si Renzo ng order pagkatapos ng 11:00 ng gabi. Kapag may malaking tip na galing sa address na hindi niya kilala, kinakancel niya agad. Kapag ang note ay kakaiba, screenshot muna, tawag sa customer, at kung walang malinaw na sagot, wala nang usapan. At tuwing dadaan siya sa lumang tulay, binabagalan niya ang takbo. Hindi dahil gusto niyang makita kung babalik ang barangay. Kundi dahil minsan, sa ilalim ng tulay, may naririnig siyang boses ng matandang babae. Rider. Hindi siya sumasagot. May order ka pa. Hindi siya lumilingon. Malaki ang tip. Pinipigalang niya ang silinyador at dumidiretso sa liwanag ng bayan. Ngunit may isang gabi, habang nakaduty ulit si Kiko, tumunog ang app niya. Bagong order. Delivery fee, 680 pesos. Tip, 1,500 pesos. Destination, barangayista. Esperanza, dulo ng 500, ilalim ng nag-iisang poste. Customer name, Aling Tasing. Note to rider, huwag kumatok. Huwag sasagot kapag tinawag. Huwag tatanggap ng sukli. Nanginginig ang kamay ni Kiko habang tinitingnan ang screen. Hindi ako tanga.
Pinindot niya ang cancel. Ngunit bago mawala ang order, may lumitaw na bagong mensahe. Pakiabot kay Renzo. Naiwan niya ang pangalan niya sa amin. At sa labas ng bahay ni Kiko, may kumatok. 3 beses. Hindi mabilis. Hindi malakas. Parang matandang daliri sa kahoy. Dahan-dahang lumapit si Kiko sa bintana. Sa ilalim ng poste sa tapat ng bahay, may nakatayong matandang babae na nakaputing duster at hawak ang lumang payong. Nakangiti siya. Delivery. At doon nagtatapos ang kwento ng ang delivery rider na naghatid sa barangay ng mga aswang. Ang aral ng kwentong ito, huwag magpadala sa malaking bayad kung delikado ang kapalit. Sa trabaho, mahalaga ang kita, pero mas mahalaga ang buhay, pag-ingat, at pag-uwi ng ligtas sa pamilya. Tandaan din natin, mga kaibigan, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Hindi nito hinihikayat ang pagpunta sa mapanganib na lugar, pagsunod sa kahina-hinalang address, o pagtanggap ng delivery na hindi ligtas. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong delivery rider, lalo na yung tumatanggap pa rin ng order, kahit wala sa map ang barangay. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero kung may tumunog na delivery app ninyo ngayong gabi, tingnan muna ang address. Baka ang customer ay naghihintay sa ilalim ng nag-iisang post.